Noong madaling araw ng Enero 1, 1994, sa Sabang Beach sa Baler, Aurora, tatlong babae ang bigla na lang naglaho na parang bula. Araw iyon ng bagong taon. Isang musika araw kung kailan dagsaan ang mga tao sa baybayin ng silangan upang masilayan ang unang pagsikat ng araw. Sa gitna ng kasayahang iyon, tatlong babaeng nasa edad 50 ang naglaho. Walang sinuman ang nakapansin sa kanilang pagkawala. Ang tatlong babae ay magkakaibigan mula pa noong high school. Mahigit 30 taon na silang graduate, ngunit nanatiling matibay ang kanilang samahan. Bawat bagong taon, naging tradisyon na nila ang maglakbay patungong Baler para salubungin ang unang sikat ng araw. Noong hapon ng Disyembre 31, 1993, sumakay ang tatlo sa bus patungong Baler. Mula sa kani-kanilang tahanan, nagkita-kita sila sa terminal ng bus sa Cubao. Humanap sila ng isang maliit na inn malapit sa dalampasigan at doon inilagak ang kanilang mga gamit. Naghapunan sila at bumalik sa kanilang tinutuluyan. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, lumabas sila para manood ng Bukang Liwayway. Ngunit hindi na sila kailanman bumalik. Ang kanilang mga pamilya na hindi sila makontak ay nagulat ng kanilang pagkawala noong hapon ng Enero 2, agad na kumilos ang pulisya. Ayon sa may-ari ng inn, umalis ang tatlong babae bandang alas 5 ng madaling araw. Malamang daw ay nagtungo ang mga ito sa dalampasigan. Hinalughog ng search team ang buong paligid ng Sabang Beach, ngunit wala silang natagpuan. Musika, walang tsinelas, walang bag, kahit isang bakas ng paa ay hindi nila nakita. Para silang naglaho sa hangin. Noong panahong iyon, hindi pala ganap ang mga CCTV. Maging sa terminal ng bus sa Baler ay wala nito. Mahirap din maghanap ng testigo. Sa unang araw ng taon, libu-libong tao ang nagdiwang sa dalampasigan. Sa gitna ng napakaraming tao, walang sinuman ang nakaalala sa tatlong babaeng nasa katanghalian ang edad. Musika, mabilis na nauwi sa wala ang investigasyon. Ang tatlong babae ay may musika, kani-kanilang pamilya. May mga asawa't anak. Sila ay mga ordinaryong may bahay. Wala silang kaaway o anumang pagkakautang. Musika, walang dahilan para sila ay maglaho. Ang kanilang mga pangalan ay Elena Santos, Musika, Rosario David at Milagros Cruz. Si Elena Santos ay 51 taong gulang. Nakatira siya sa Quezon City kasama ang kanyang asawa at 2 anak na babae. Siya raw ay masayahin at palakaibigan. Siya ang laging nag-oorganisa ng kanilang mga high school reunion. Si Rosario David ay 52 taong gulang. Musika, mayroon siyang maliit na karinderya sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Tahimik daw siya at kalmado, ngunit kapag kasama ang mga malalapit na kaibigan, siya ay palangiti. Si Milagros Cruz naman ay 50 taong gulang, ang bunso sa tatlo. Mayroon silang maliit na kainan ng kanyang asawa sa San Fernando, Pampanga. Siya raw ay metikuloso at laging may plano. Ang mga plano sa biyahe, musika, ay laging si Milagros ang gumagawa. Mula pa high school ay matalik na magkakaibigan na ang tatlo. Nagpatuloy ang kanilang samahan kahit pagkatapos ng graduation. Kahit nag-asawa at nagkaanak na, madalas pa rin silang magkita. 4 na beses sa isang taon ay siguradong nagkikita-kita sila. Sa lahat ng iyon, espesyal ang kanilang paglalakbay sa bagong taon. Nagsimula ang tradisyong ito noong 1987. Bawat taon, hindi sila pumapalya sa pagpunta sa Baler. Palagi silang sa iisang inn tumutuloy at sa iisang kainan naghahapunan. Kilalang kilala ng may-ari ng inn ang tatlo. Mga suki na niya ang mga ito. Lagi raw silang masaya at nagtatawanan. Ganoon din daw noong gabing iyon. Masaya silang bumati nang bumalik mula sa hapunan. Ayon sa may-ari, bumalik ang tatlo sa kanilang kuwarto bandang alas 11 ng gabi. Walang anumang kakaiba.
Nakita niya silang umalis bandang 5:00 ng madaling araw. Kailangan naming umalis bago sumikat ang araw, sabi raw ng mga ito. Laging ganoon. Nagpaalam sila at umalis at yun na ang huling pagkakataon na nakita sila. Tinunto ng pulisya. Musika ang mga pinuntahan ng tatlo. Disyembre 31, 4:00 ng hapon. Nagkita sila sa terminal. Sumakay sila ng tricycle papunta sa inn. Matapos mag-ayos ng gamit, 6:00 ng gabi, nagpunta sila sa isang kainan sa malapit. Naaalala rin sila ng may-ari ng kainan. Suki rin niya ang mga ito. Bawat taon, parehong pagkain ang kanilang ino-order. Inihaw na isda at pusit. At isang bote ng serbesa, mukha raw silang masaya, gaya ng dati. Bandang 8:00 ng gabi, natapos silang kumain at bumalik sa inn. Ang mga sumunod na pangyayari ay isang malaking palaisipan. Kumpirmadong umalis sila ng inn ng 5:00 ng madaling araw. Musika, ngunit pagkatapos noon, wala nang nakakita sa kanila. Sinentro ng search team ang dalampasigan. Baka sakaling nalunod sila sa dagat, ngunit walang natagpo ang bangkay. Kung tinangay sila ng alon, dapat ay may naiwang bakas, musika, kahit ano, ngunit wala. Sinuri rin ang posibilidad na ito ay isang krimen. Ngunit walang malinaw na motibo. Ang tatlo ay namumuhay ng normal. Malinis ang kanilang pinansyal na talaan at wala silang mga kaaway. Ang kaso ay unti-unting naging isang misteryo. Nawala na rin ang interes ng media. Walang bagong ebidensya ang lumabas. Tanging ang mga pamilya na lang ang araw-araw na pumupunta sa istasyon ng pulis. Ngunit walang pag-usad sa investigasyon. Lumipas ang 1994, dumating ang 1995. Hindi pa rin bumabalik ang tatlo. Habang lumilipas ang panahon, nawawala na rin ang pag-asa. Dahan-dahang sumuko ang mga pamilya. 8 taon ang lumipas. Noong tagsibol ng 2002, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang unang piraso ng katotohanan. Isang babae ang dumating sa istasyon ng pulis. Nanginginig ang kanyang boses nang magsalita. Gusto ko pong magtapat. Gusto kong sabihin kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Ang babaeng iyon ay isa rin sa kanilang mga kaibigan noong high school. Bago simulan ang kwento ngayon, sandali lang. Ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paghahatid namin ng mga kwento. At pakisabi sa comments kung saang lugar ninyo pinakikinggan ang kwentong ito. Babatiin ko kayo isa-isa. Noong hapon ng Enero 2, 1994, 2:00, pumasok ang unang tawag sa Baler Police Station. Ang asawa ni Elena Santos. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko po makontak ang asawa ko mula pa kahapon. Pumunta siya sa Baler para sa bagong taon pero hindi niya sinasagot ang telepono. Noong una, hindi ito gaanong pinansin ng pulisya. Inisip nilang baka abala lang dahil sa holiday. Ngunit makalipas ang 1 oras, isa pang tawag ang dumating mula sa Cabanatuan, pamilya ni Rosario David. At makalipas ang 1 pang oras, 3 tawag mula sa Pampanga. 3 tawag. Pare-pareho ang laman. Biyahe sa Baler, hindi makontak, hindi umuuwi. Noon, napagtanto ng pulisya ang kabigatan ng sitwasyon. Madaling araw ng Enero 3, binuo ang isang Special Investigation Team sa Baler. Ang pinuno ay si Inspector Ricardo Morales, isang veteranong may 20 taong karanasan, ngunit ito ang unang beses na nakahawak siya ng ganitong kaso. Hindi pangkaraniwan na 3 tao ang sabay-sabay na maglaho. Unahin nating suriin ang tinuluyan nila. Nagtungo ang team sa inn, isang luma at 2 palapag na gusali. Ang may-ari, si Mang Tony, ay nasa 60s na. 30 taon na raw niyang pinapatakbo ang inn. Suki ko na yang mga yan. 7 taon na nila rito. Palaging sa iisang kwarto sila sa dulo ng 2nd floor. Sinuri ng team ang kwarto. 3 kama sa isang maliit na espasyo. Nandoon pa ang kanilang mga gamit, 3 bag, mga damit, toiletries, lahat ay nasa ayos.
May isang kakaibang bagay. Nandoon din ang kanilang mahahalagang gamit. Pitaka, ID, pera, lahat ay naiwan sa kwarto. Kung planado ang pag-alis nila, dapat ay dinala nila ang mga ito. May dala ba silang kahit ano noong umalis sila ng madaling araw? Tanong ni Inspektor Morales. Wala po. Walang dalang bag. Inisip ko, manonood lang ng sunrise, kaya simpleng-simple lang ang ayos nila. Pumasok ang forensics team. Sinuri nila ang bawat sulok ng kwarto, doorknob, bintana, bed frame. Ngunit bukod sa fingerprints ng tatlo, wala silang ibang nakita. Nagsagawa rin sila ng bloodstain test gamit ang luminol solution. Negatibo ang resulta. Walang bahid ng dugo. Walang kakaiba sa kwarto, sir. Ulat ng hepe ng forensics. Hinalughog nila ang paligid ng inn. Nagtanong-tanong sa mga kalapit na tindahan. Ngunit walang nakakaalala sa tatlo. Unang araw ng taon, tahimik ang kalye. Karamihan sa mga tindahan ay sarado. Mahirap humanap ng saksi. Sumunod, nagtungo ang team sa Sabang Beach. Isang malawak at sikat na lugar para sa panunood ng sunrise. Ngayon, halos walang tao. Saan kaya sila nagpunta sa ganito kalawak na lugar? Bulong ng isang investigador. Nagsimula ang paghahanap sa baybayin kasama ang K-9 unit. Mula sa buhanginan, sa mga siwang ng bato, sa ilalim ng mga breakwater, hanggang sa kalapit na burol. Walang natagpuan, kahit bakas ng paa ay wala. Dahil sa dami ng taong nagpunta roon, ang buhanginan ay puno ng sari-saring bakas. Imposibleng matukoy kung alin ang sa kanila. Hindi kaya sila nalunod? Tanong ng isang investigador. Posible, sagot ni Morales, ngunit umiling siya. Imposibleng malunod silang tatlo ng sabay-sabay. Kung isa ang nahulog, hihingi ng tulong ang dalawa. Dapat may naiwang tsinelas o damit, pero wala. Humiling sila ng tulong sa Coast Guard. Baka sakaling may lulutang na bangkay. Nagpadala sila ng mga bangka para galugarin ang baybayin. 3 araw ang paghahanap, walang nakuha. Lumipat ang investigasyon sa ibang anggulo. Hindi natin maaaring isantabi ang posibilidad ng krimen, sabi ni Morales sa isang pulong. Ang sabay-sabay na pagkawala nila ay maaaring hindi aksidente. Baka may kumuha sa kanila. Ngunit walang malinaw na motibo. Sila ay mga ordinaryong may bahay. Walang kaaway. Malinis ang kanilang pinansyal na talaan. Kinausap nila isa-isa ang mga pamilya. Ang asawa ni Elena Santos ay 55 taong gulang, may-ari ng isang maliit na construction supply. Ang 2 anak nila ay 1 taolo at 25. Madalas talagang lumabas ang asawa ko kasama ang mga kaibigan niya, lalo na sina Rosario at Milagros. Taon-taon sa panahong ito, pumupunta talaga sila sa baler, malungkot na sabi ng asawa. Mayroon bang kakaibang nangyari kamakailan? Away? Problema sa pera? Tanong ng pulis. Wala po, wala talagang kakaiba. Masaya pa nga siya noong umalis ng bahay. Ganoon din ang sinabi ng asawa ni Rosario at Milagros. Payapa raw ang kanilang mga pamilya. Ngunit may isang kakaibang bagay. Nang suriin ng team ang kanilang mga phone records noong Disyembre 31, bago sila mawala, maraming tawag silang natanggap at ginawa. Karamihan ay sa pamilya at mga kaibigan. Ngunit pagdating ng alas 11 ng gabi, biglang tumigil ang lahat ng tawag. So, hindi na sila tumawag pagdating sa inn? Sabi ng isang investigador. Hindi. Actually, hanggang alas 5 ng madaling araw, bukas ang mga cellphone nila. Base sa cell site records, nasa Baler Town proper ang signal, paliwanag ng isang tech expert. Tapos, bandang 5 AM, sabay-sabay na nawala ang signal ng 3 cellphone. Kakaiba, maaaring pinatay, naubusan ng baterya o nasira ang mga telepono. Naiwan kaya sa beach ang mga cellphone nila? Posible, pero wala rin sa kwarto nila sa inn. Hinanap na sa loob ng kanilang mga bag. Tinantiya ng team ang huling lokasyon nila base sa signal sa isang lugar sa pagitan ng inn at ng dalampasigan.
Muli nilang hinalughog ang lugar, pati na ang mga abandonadong gusali at talahiban. Nagbabaka sakaling makita ang mga cellphone, ngunit bigo sila. Samantala, isang interesanteng impormasyon ang lumabas mula sa mga pamilya. Hindi lang pala panunood ng sunrise ang sadya nila. May iba pa raw silang layunin. Sabi ng asawa ko, may mahalaga raw silang pag-uusapan, sabi ng asawa ni Milagros. Anong usapan? Hindi ko alam ang detalye. Basta't may mahalaga raw silang kailangang pagdesisyonan. Naging alisto si Inspector Morales. Kailan niya po iyon sinabi? 2 araw bago sila umalis, mga December 29. Tinanong din ng team ang ibang pamilya. Ganoon din ang narinig ng asawa ni Elena. Si Rosario naman ay hindi nagsabi sa asawa, pero narinig ng anak niya. Narinig ko si mama na may kausap sa telepono, si Tita Milagros. Sabi niya, may mahalaga raw silang desisyon na kailangang gawin. Kailangan daw nilang 3 na mag-usap. Mahalagang desisyon, isang bagay na kailangan nilang pag-usapan. Dito nag-focus ang team. Baka may kinalaman ito sa pagkawala nila. Baka tungkol sa pera, sabi ng isang investigador. Baka may investment silang pinaplano o negosyo. Sinuri ng team ang lahat ng financial records nila. Bank accounts, credit card transactions, loans, may isang kapansin-pansin na bagay. Halos sabay-sabay silang nag-withdraw ng malaking halaga. Noong kalagitnaan ng Nobyembre 1993, TIG, X50,000 cash ang winithdraw nila. Isang kabuang X50,000. Para saan ang perang ito? Mukhang may pinagsamahan silang proyekto. Tinanong ang mga pamilya, ngunit walang nakakaalam. Hindi sinabi ng 3 sa kanilang mga asawa, baka sa paluwagan, hula ng isang pulis. Madalas, magpaluwagan ng mga magkakaibigan. Hinanap nila ang iba pa nilang mga kabatch sa high school. Makalipas ang ilang araw, isang kaklase ang tumawag. Oo, may paluwagan kami. Maliit lang na grupo, 5 kami. Ang pangalan niya ay Teresita Reyes, 51 taong gulang. Sino-sino kayo? Ako, si Ate Elena, si Ate Rosario, si Ate Milagros, at isa pa, 3 sa 5 ang nawawala. Ang 2 natitira ay si Teresita at isa pa. Sino yung isa pa? Si Ate Leticia Fernandez. Nakatira siya sa Makati ngayon. Agad na tinawagan ng team si Leticia Fernandez, ngunit hindi niya sinasagot ang telepono. Ilang beses sinubukan, ngunit walang sumasagot. Kailangan nating puntahan sa Makati, desisyon ni Morales. Makalipas ang 2 araw, 2 investigador ang nagtungo sa Makati. Natagpuan nila ang address ni Leticia sa isang condominium. Nag-doorbell sila, ngunit walang sumasagot. Sinubukan nila ulit, pero wala pa rin. Mukhang wala sa bahay. Tinanong nila ang guard. Si Ma'am Leticia po, ay, umalis po noong nakaraang linggo. Hindi pa bumabalik. Kailan po siya umalis? Mga unang linggo po ng Enero. Eksakto, pagkatapos ng insidente. Kinontak ng team ang pamilya ni Leticia. Ang asawa niya ang sumagot. Nasa probinsya po ang asawa ko. Nag-aalaga sa nanay niyang may sakit. Nakakausap niyo po ba siya? Paminsan-minsan, tumatawag siya. Bakit po? Ipinaliwanag ng pulis ang sitwasyon. Mukhang nagulat ang asawa. Pakisabi po sa kanya, may itatanong kami. Tawagan niya kami agad. Ngunit hindi tumawag si Leticia. Kakaiba, 3 sa matatalik niyang kaibigan ang nawawala, pero hindi man lang siya nagabalang makibalita. Kailangan nating makausap si Leticia ng personal, utos ni Morales. Nakuha nila ang address ng probinsya sa Batangas. Muling nagpadala ng mga investigador. Kinabukasan, narating nila ang bahay. Isang maliit na bungalow. Kumatok sila. Maya-maya, isang babaeng nasa katanghalian ng edad ang nagbukas. Si Leticia. Ano pong kailangan nila? Pulis po. May itatanong lang kami tungkol sa kaso ng pagkawala sa baler. Nanigas ang mukha ni Leticia. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. Tuloy kayo. Nabalitaan po namin, malapit kayong magkakaibigan nina Elena, Rosario at Milagros. Opo, mga kaibigan ko sila.
Alam niyo po ba ang tungkol sa pagkawala nila? Opo, nabalitaan ko. Bakit po hindi kayo nagparamdam o tumawag? Hinahanap po kayo ng pulis. Napakagatlabi si Leticia. Kasi po, kritikal ang lagay ng nanay ko. Wala na po akong panahon para sa iba. Pero mga kaibigan niyo po ang nawawala. Hindi sumagot si Leticia, nakayuko lang. May paluwagan daw po kayo, 5 kayo. Opo, mayroon po bang kakaibang nangyari sa paluwagan ninyo kamakailan? Problema sa pera? Umiling si Leticia. Wala po. Noong Nobyembre, nag-withdraw kayo ng TIG, 50,000. Pera po ba? Yun ang paluwagan? Opo, yun na nga po. Saan niyo po ginamit ang pera? Nag-atubili si Leticia. Ginamit ko lang po sa personal na gastusin. Hindi na nag-usisa pa ang mga investigador. Nabalitaan din po namin na may mahalaga raw silang pag-uusapan sa baler. Alam niyo po ba yun? Nagbago ang tingin ni Leticia. Hindi ko po alam. Wala po silang sinabi sa akin. Sigurado po kayo. Miyembro kayo ng grupo nila. Wala po talaga akong alam. Ayaw nang magsalita ni Leticia. Tumayo na lang ang mga pulis at iniwan ang kanilang calling card. Sa biyahe pabalik, nag-usap ang 2 pulis. May tinatago siya. Oo nga, kakaiba ang reaksyon niya noong tinanong natin tungkol sa pera ng paluwagan. Ngunit wala silang konkretong ebidensya laban kay Leticia. Bumalik sa simula ang investigasyon. Dumating ang Pebrero 1994. Mahigit 1 buwan na silang nawawala. Sinubukan ng team ang lahat. Naghanap sa mga ospital at shelter sa buong Luzon. Nagpakalat ng missing persons posters. May ilang tawag silang natanggap, pero karamihan ay mali o panloloko lang. Walang tunay na lead. Nawala na ang interes ng media. Ang mga pamilya ay nawawalan na ng pag-asa. Unti-unting nabawasan ang puwersa ng investigation team. Tanging si Inspector Morales na lang ang naiwan sa kaso. Lumipas ang mga taon. 1996, 1997, 1998. Ang mga pamilya ay pilit na bumabalik sa normal nilang buhay. Ang asawa ni Elena ay hindi na nag-asawa muli. Ang asawa ni Rosario ay isinara ang karinderya. Ganoon din ang asawa ni Milagros, naging opisyal na cold case ang kaso. Hanggang isang araw ng Abril 2002, isang babae ang dumating sa istasyon. Si Teresita Reyes. Gusto ko pong makausap ang investigador na humawak sa kaso ng pagkawala sa baler noong 1994. Ipinatawag si Inspector Morales, na ngayon ay Chief Inspector na. Ako po si Teresita Reyes, kaibigan po ng 3 nawawala. Naalala siya ni Morales. Gusto ko na pong magtapat. Gusto kong sabihin kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Tumibok ng mabilis ang puso ni Morales. Hindi po ako nandoon, pero tumawag po sa akin si Ate Leticia. Anong sinabi niya? Huminga ng malalim si Teresita. Isang aksidente raw po. Nag-away daw sila sa dalampasigan at nahulog daw po sa dagat ang 3. Bakit ngayon niyo lang sinasabi ito? Natakot po ako. Pinakiusapan ako ni Ate Leticia na huwag sabihin kahit kanino. May kasalanan din daw siya, pero hindi ko na po kaya. Gabi-gabi, napapanaginipan ko sila. Kailangan na pong malaman ang katotohanan. Agad na binuksan ni Morales ang recorder. Sinimulan ni Teresita ang kanyang salaysay at pagkatapos ng 8 taon, ang unang piraso ng katotohanan ay nagsimulang mabuo. Ang testimonya ni Teresita ay nakakagulat. Tumawag si Ate Leti noong Enero 5, 1994. Nanginginig ang boses niya. Sabi niya, na aksidente daw ang 3 ate natin. Nahulog daw sa dagat. Sinubukan niya raw tulungan, pero hindi na niya nagawa. Ibig sabihin, nandoon din si Leticia sa baler noong gabing iyon? Tanong ni Morales. Opo, mukha nga po. Bakit hindi siya nag-report sa pulis? Yumuko si Teresita. Pinagbawalan niya po ako. Sabi niya, may pananagutan din siya at baka makulong. Nagmakaawa siyang ilihim ko. Kaya tinago mo ito sa loob ng 8 taon? Pasensya na po, natakot po talaga ako. Galit si Morales, pero kailangan niyang makuha ang buong testimonya.
Bakit ka nagbago ng isip ngayon? Hindi na po kaya ng konsensya ko. Karapatan ng mga pamilya na malaman ang totoo. Ano pa ang sinabi niya? Nag-away daw po sila dahil sa pera. Yung pera po sa paluwagan. Ang total po noon ay EL 50,000 para sa aming 5. May plano kaming magtayo ng maliit na butik, pero ginamit daw ni Ate Letty ang pera nang walang paalam. Para daw sa negosyo ng asawa niya na nalugi. Kaya pala sila nag-usap sa baler. Opo, nagkasagutan daw sila sa dalampasigan na uwi sa Tulakan. Aksidente raw niyang naitulak ang isa, tapos yung dalawa sa pagtulong ay nadala na rin ng alon. May duda si Morales. Posible bang malunod ang tatlo ng sabay-sabay? Masyadong malinis. Tawagan mo siya ngayon. Sabihin mong gusto mong makipagkita. Kinuha ni Teresita ang cellphone niya. Ilang beses niyang tinawagan, ngunit walang sumasagot. Kailangan nating puntahan siya sa Makati. Ngayon na, desisyon ni Morales. 3:00 ng hapon, dumating ang team sa condominium ni Leticia. Nagbukas ng pinto ang isang babaeng nasa late 50s. Pulis po. Kayo po ba si Leticia Fernandez? Namutla siya. May bagong impormasyon sa kaso ng baler. Isang testigo ang nagsabing nandoon ka noong gabing iyon. Nanginginig ang kamay ni Leticia. Hindi po totoo yan. Nasa Batangas po ako. Si Teresita Reyes po ang nagsabi. Kayo raw mismo ang tumawag sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Leticia. Yumuko siya, nanginginig ang mga balikat. Patawad po, mahina niyang sabi. Sabihin mo ang totoo. Anong nangyari? At nagsimula ang pagtatapat ni Leticia. Pumunta rin po ako sa baler noon. Sorpresa sana, pero alam kong lalabas ang usapan tungkol sa pera. Noong gabi ng December 31, sa kwarto nila sa inn, doon kami nag-usap. Nagalit sila, lalo na si Ate Elena. Sinampal niya ako. Sabi niya, ipapakulong niya ako. Naglabas-labas kami sa dalampasigan para hindi marinig ng may-ari. Doon nagpatuloy ang away. Itinulak ako ni Ate Elena. Pagbangon ko, galit na ako. Itinulak ko siya pabalik at malakas. Papunta sa dagat. Sumigaw siya. Sinubukan siyang sagipin ni na Ate Rosario at Ate Milagros, pero malakas ang alon. Nadala silang lahat. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Sigaw ni Morales. Natakot po ako. Kung malalaman nilang ako ang nagtulak, makukulong ako. Kaya tumakas na lang ako pabalik ng Maynila. Isang nakakagimbal na pag-amin. Ngunit may hindi pa rin tugma sa isip ni Morales. Kaya mo bang itulak ang 3 tao ng mag-isa? Isa lang po ang tinulak ko. Aksidente ang pagkakalunod ng 2. Inaresto si Leticia at dinala sa baler. Habang iniimbestigahan siya, ipinasuring muli ng forensics team ang mga ebidensya mula sa inn gamit ang mga bagong teknolohiya. Makalipas ang 2 araw, may resulta. May nakitang napakaliit na bahid ng dugo sa kumot. Hindi ito nakita noong 1994 dahil sa limitadong teknolohiya. Nang isinailalim sa DNA test, tumugma ito sa DNA ni Elena Santos. Hinarap muli si Leticia. May dugo ni Elena sa kwarto. Anong nangyari sa loob ng inn bago kayo pumunta sa beach? Nataranta si Leticia. Wala po. Sa beach po lahat nangyari. Ngunit halata ang pagsisinungaling niya. Samantala, may isa pang natuklasan ang mga investigador sa phone records. Madaling araw ng Enero 1, 1994, may isang tawag na ginawa si Leticia, hindi kay Teresita. Ang tinawagan niya ay ang asawa ni Elena, si Arturo Santos. Ipinatawag si Arturo. Tumawag po sa inyo si Leticia noong madaling araw ng Enero, 1 Vicious 1994. Anong pinag-usapan ninyo? Nanigas ang mukha ni Arturo. Hindi ko na po matandaan. Nakatala dito. 2:00 ng madaling araw, 3 minuto kayong nag-usap. Matapos ang mahabang katahimikan, umamin siya. Ang totoo po, nandoon din ako sa baler noong gabing iyon. Isang pasabog na revelasyon, sinundan ko po ang asawa ko. May kutob akong may tinatago siya. Nakita ko silang nag-aaway sa dalampasigan. Nakita ko noong itinulak ni Leticia ang asawa ko.
Nakita kong nalunod silang lahat. Bakit mo ito itinago? Nagmakaawa po si Leticia. Sabi niya, aksidente lang. Para hindi na lumaki ang gulo, pumayag akong manahimik. Inaresto rin si Arturo. Ngayon, 2 na silang suspek. Ngunit ang tanong ay nananatili, aksidente nga ba o sinadya? At bakit may dugo sa kwarto? Ipinagharap ang 2. Iniharap ni Morales ang ebidensya ng dugo. Anong nangyari sa kwarto? Walang nakasagot. Ito na ang huling pagkakataon ninyo. Kung hindi kayo magsasabi ng totoo, pareho kayong mahaharap sa kasong murder. Sa wakas, bumigay si Leticia at ang pinakamasaklap na bahagi ng katotohanan ay lumabas. Nag-away kami sa kwarto, simula ni Leticia. Sinampal ako ni Ate Elena, gumanti ako. Nagtulakan kami. Sa pagtulak ko, tumama ang ulo niya sa kanto ng bed frame. Iyon ang nakita ko mula sa bintana sa labas, dugtong ni Arturo. Nawalan ng malay ang asawa ko, agad akong pumasok sa kwarto. Patay na po siya noon, sabi ni Leticia na nanginginig. Nawalan na ng pulso. Para pagtakpan ang nangyari, nagkasundo kaming 4 ako. Si Arturo, si Rosario at si Milagros na dalhin ang bangkay sa dalampasigan at palabasing nalunod siya. Isang kasunduan na nabuo sa takot. Pero pagkatapos naming itapon ang bangkay ni Ate Elena sa dagat, patuloy ni Leticia, biglang nagbago ang isip ni Ate Milagros. Sabi niya, hindi raw kaya ng konsensya niya. Susuko raw siya sa pulis. Kinampihan siya ni Ate Rosario. Natakot kami ni Leticia, sabi ni Arturo. Kung magsusumbong sila, mabubulilyaso ang lahat. Anong ginawa ninyo? Tanong ni Morales, na alam na ang kasunod. Para patahimikin sila, sabi ni Leticia, habang umiiyak, itinulak din namin sila sa dagat. Tinulungan ko siya, pag-amin ni Arturo. Kaming 2 ang nagtulak sa kanila. Iyon ang buong katotohanan. Isang away dahil sa pera na nauwi sa isang pagkamatay. Isang pagtatakip na humantong sa 2 pang pagpatay. Isang kasunduan ng pagkakaibigan na winasak ng kasakiman at takot. Muling naglunsad ng malawakang search operation sa karagatan ng Baler. Pagkatapos ng ilang linggo, natagpuan ang mga kalansay ng 3 babae sa ilalim ng dagat. Ang bungo ni Elena ay may basag na tumutugma sa salaysay. Nilitis sina Leticia at Arturo. Hinatulan si Leticia ng reklusyon perpetua o habambuhay na pagkabilanggo. Si Arturo ay sinentensiyahan ng 12 taong pagkakakulong. Ang kaso ay nagsara, ngunit nag-iwan ito ng isang malalim na aral. Ang pagtitiwala ay marupok. Ang pagkakaibigan ay maaaring masira ng pera. At ang isang kasinungalingan ay laging hahantong sa mas malaki pang kasinungalingan na may nakakakilabot na kahihinatnan. Ang magandang pagsikat ng araw sa Baler noong Enero 1, 1994 ay naging saksi sa isang madilim na lihim. Isang paalala na sa likod ng bawat ngiti at samahan, maaaring may nagkukubling kasakiman na kayang sumira sa lahat. Ikaw, ano ang naiisip mo sa kuwentong ito? Kung ikaw ang nasa posisyon nila, ano ang gagawin mo? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong para makapaghatid pa kami ng maraming kwento. Salamat sa pakikinig.